And so good evening to our fellow applicants in the Department of Education and of course congratulations po dun sa mga natanggap na at kasalukuyang non-teaching and teaching personnel na sa DepEd. So dito po may nag-message sa atin, Sir, meron ba kayong video about kung paano gumawa ng memorandum? So this time po, dahil po sa request ni Miss Jessica, no? Ayan, so tuturuan po natin kayong gumawa ng basic. Ito lang po yung mga kailangan, no? It depends naman po kung anong memo, pero ito po yung mga kailangan, lalo na kung kayo ay nag-a-apply sa non-teaching position at related teaching position sa DepEd. So, doon po sa mga non-teaching position, katulad ng administrative assistant, project development officer, administrative officer, and then sa mga non-teaching related po, katulad ng head teacher positions, yan, principal, PSTS, and other positions like EPS, no? So, unang-una, dapat alam po natin gumawa ng memorandum, either school memorandum, uh, sub-office memorandum, or division memorandum. So, ano-ano ba yung mga nakalagay doon? Yun lang po yung kailangan nating malaman. And then the rest, kayo na po yung gagawa, ano? So, isa-isahin po natin yung mga basic na dapat ay nandun kapag gagawa ng memorandum. Okay po. So, para po sa mga bago, please click the subscribe button. Ano po? So, follow nyo na din po at kindly share na din po. So, comment po kung meron po kayong mga gusto pang matutunan pagdating sa non-teaching and teaching position para po magawan po natin ng video tutorial. Ayan, so ako po kasi ay taga Region 4A, ano po, sa Division of Rizal. So dati po akong Administrative Officer 2, ngayon po ay teacher na. So ayan po. So unang-una, yung header po natin. Ano po, kung kayo po ay familiar sa header. Yan. Kung susulat kamay po, so okay lang din na po. Kasi nung nag-apply ako, sinulat ko din yung logo, ano? So Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, tapos yung logo. Tapos kung ano pong division kayo. So basic po yan. Kung gagamit po na kayo ng computer, so much better meron po kayong header. Pero kung wala naman po, okay lang din. Kung lalo kung ang written examination ninyo ay written exam, meaning talagang actual na susulat. So, pwede po kayong mag-design ng logo, ano? Simple logo lang. Then, yan po yung header. So, again, either may header or wala, okay lang din po. Ito po yung mga importante. Unang-una, date. Ano po, kung kailan ginawa. Ano po, so depends kung block style yung letter nyo or ganito pong normal na letter. So sa kanan po sa taas, yun pong date natin, kailan po ni-release yung memo. Any format po will do. No? So next po ay yung ating number. So dapat po ang ating, kung yan po ay school memo, so dapat po school memorandum number 1 kung first memo series of 2024. Pwede naman po kayong mag-imbento pagdating na sa for example, kung anong date. For example, June 19. Pwede nyo na pong division memo number 619, no? Series of 2024. So, ganun lang kadali kasi sample lang naman. And then, ang next po ay yung title. Ano po ba yung, bakit po ba gumawa ng memo? Para saan po yung memo na to? So, unang-una, katulad po nito, announcing the acceptance of application for senior high school teacher 2 and teacher 3 positions. So, ibig sabihin, eto pong memo na to ay tungkol po dito. And then, next po, yung recipients. Kanino nyo po ba ina-address, no? So, dito po nakalagay ASDS, EPS, PSDS, Public and Elementary and Secondary School Heads, Division Teaching and non-teaching personnel, and all other concerns. So, ibig sabihin po, lahat ng applicants, lahat ng teaching and non-teaching school heads ay kasama po. Dapat malaman po itong memo na ito. And then, yung body. So, ano ba yung body? So, dito po, dahil ang focus po natin ay hiring ng senior high school, so nakalagay po dito, ano po yung mga bakanting position at kailan po yung hiring. Normally kasi kapag hiring, nakalagay po dyan yung start and deadline ng submission ng document. So, isa po yan sa pinaka-importante. So, normally po ay 10 days. Yan po yung nakasaad sa civil service. So, kung September 13, so matatapos po siya ng 23. No? So, kasama po dyan ang Sabado-Linggo. No? Yan. And September 13 to 23. Yan. So, and then, yan po yung body. So, next po tayo kasama pa yung, ano pa ba yung dapat nakapaloob sa body ng memo na ang
Ang ating pong memo is all about the acceptance of application. So, sample lang po ito. Pero kung hindi po memorandum about sa job vacancy or acceptance ng application, so mas madali. Pero ito na po kasi yung medyo mahirap, kaya ito na po yung ginawa nating sample. Ayan, so maliban po dun sa date, ano, kung kailan yung open ng hiring. Kasi normally, ang isang memorandum kapag hiring ay, yun nga po, meron lang pong 10 days na kailan yung start at kailan po yung end. Normally, kung kailan pinost yung memo, yun din po yung start ng application. No? So, dapat po ay updated. So, ang next po dapat na nakalagay ay yung QS, yung minimum qualification standard nung bakanteng position. For example po, ang bakanteng position ay teacher 3. So, nakalagay po dyan, ano yung SG level, SG 13 kapag teacher 3. And then, ano po yung qualification na dapat ma-meet ng isang applicant? So, kapag teacher 3, so ito po, education, experience, training, and eligibility. So, kung another vacant position po natin ay teacher 2, so SG 12. So, ano po yung minimum qualification standard na set ng civil service? Education, experience, training, and eligibility. Ano? So, ayan po yung dapat na isa sa mga nakalagay. Kanina, dates kung kailan yung open, ano, at saka deadline. So, ngayon naman po ay yung minimum qualification standard na dapat ay ma-reach ng isang applicant bago siya mag-apply para hindi po siya ma-disqualified kaagad. So, ang next po, ano, tapos na tayo sa qualification. Ngayon naman po, kailangan din po malaman ilan ba yung vacancy, no? So, para po transparent ang ating memo. Ilan ba yung bakante doon sa position na teacher 2 at saka position na teacher 3? Mas maganda nga po kung nakalagay pa, for example, 15 ay sa ganitong school, ano? Mas maganda kung naka-identify po kung ano yung mga schools na merong bakante para po si applicant alam na dun sila dapat mag-apply. Ano po? So dito po, sa sample natin wala pa, no? Pero mas maganda po kung sa gagawa po kayo ng memo, nandiyan na po yung schools kung saan available yung mga items na to. Okay? And then dito po sa next part naman po, nakalagay po dapat kung ano yung mga list of documents na kailangang isubmit ni applicant, ano, before the deadline. So, nakalagay din po dyan kung may papasagutan kayong link na dapat masagutan ng applicant. So, nakalagay po dun sa list of documents saan po ipapasa, ano, para po malinaw, para si applicante po ay hindi magtatanong, no? Kumbaga, nandiyan na po lahat sa memorandum. Again po, number of items, sama nyo na rin po kung saan yung lugar na bakante yung item or school. Then, ilagay nyo po yung list of documents, ilang copies. Yan. At saan po isasubmit. Okay? Ayan. So, sa list of documents naman po, ano yan? So, kung kayo po ay aplikante, so, meron na po kayong set of documents. Bago po kayo mapunta sa written examination, ay nakapag-undergo na po kayo ng submission of documents na kung saan nabasa nyo po yung memo. At nakita nyo po doon ano yung mga documents na kailangan. So, ngayon, pag sa written exam, ayan, gagawa na po kayo ng sample division memorandum. So, kung hiring po, so dapat po nakalagay din po dyan yung list of documents, ano? Katulad po ng nabasa yung memo sa inyong division, ano? So, dapat, ano ba yung mandatory requirements na dapat ay hindi mawala? And then, ano ba yung additional requirements na pwede namang wala or pwede ring meron? Okay? So, yan po yung mga dapat nakalista po dyan. Ano? So, kapag sample naman, kapag ano lang po, kapag sa exam, during the written examination, so kahit lang mag-cite po kayo, una-una, for example, PDS, work experience sheet, letter of intent, yan yung mga basic na mandatory requirements. Ano po? Certificate of employment, seminars and training certificate, yan po yung mga basic requirements na kailangan isubmit ni applicants. Hindi naman po kailangan na memorize nyo po lahat yung needed requirements sa application. Kasi nga po, kayo at least, ang chinecheck lang naman po dyan sa hiring ay kung marunong kayong gumawa ng memorandum pagdating sa hiring process, lalo na yung mga administrative officer at saka mga PDO. Okay?
Ayan, so meron na po tayong requirements sa hiring. So ang next po na itatanong kung kayo po yung applicant, so dapat po ang makita ni applicant ay yung schedule. So kailan po yung start ng submission at kailan po yung end ng submission. And then kailan po gaganapin yung orientation ng applicant, kailan po gaganapin yung i-release yung memorandum ng initial evaluation and so on. So kapag po kayo ay gumagawa ng memorandum, make sure po na meron ng mga dates. Pero again, sample lang naman po 'yun, huhulaan niyo lang naman po or gagawa lang po kayo ng dates, Make sure po na yung gagawin yung dates ay hindi matatapat sa Sabado, Linggo, So normally kapag written exam, chine-check po 'yan ng ating evaluators, For example, gumawa ka ng written exam, ngayon natapat ng Sabado, Linggo, yung nakalagay doon. So hindi po pupuwede 'yun. Dapat kapag gagawa ka ng memorandum, dapat po siya ay naka-base po talaga 'yan sa actual na date, Lalo mas mahigpit po kapag konti lang yung items na pinaglalabanan niyo. Kaya be careful po tayo dun sa lalagay na dates. Dito sa sample natin, so since ito po ay legal na division memorandum, so pupuwede naman po na to be announced. And then ang ating pong division office ay maglalabas po ulit ng panibagong memorandum, corrigendum or addendum kung kailan po yung date po na nabago. Okay? Ayan. At ang last part po ng memorandum, of course, yung ating closing. So, sa closing, saan po ba pwedeng kontakin ni applicant kung meron po silang katanungan, anong email address, ano po ang contact numbers ng ating division office. Pwede nyo naman po hulaan kung hindi nyo po alam ang number ng inyong division office at ang email ng inyong division office since ito po ay sample lang naman pag kayo po ay pinagawa ng written exam. And of course, yung closing. So, mas maganda po kung kilala nyo po ang inyong division superintendent, And then, of course, wag kakalimutan po ang signature. So, kung meron po kayong hindi or gustong itanong, malaman, mag-comment lang po kayo sa baba ng videos, And then kung meron pa kayong mga katanungan, suggestion na video na dapat nating gawan, at kung hindi nyo naman po agad natutunan, ay ulitin nyo na lang po yung video. Po? And then i-check nyo po yung mga sample na memorandum, makikita nyo po yan sa inyong division office. So for example, division ng Rizal, so lalagay nyo lang po yung DepEd Rizal .ph. So, ganun lang po kadali hanapin yung division office or punta po kayo sa Google and then search nyo lang po yung Division of Albay, for example. Yan, lalabas na po yung website ng inyong division and then i-check po yung mga sample memorandum. Kasi for sure yun po ang gagawin. Notice of the meeting, request letter, bid documents. So, makikita nyo po yung sample sa inyong division office. Ayan. So, meron po pala tayong mga sample documents. So, sample documents. So, for example, letter of intent, PDS, work experience sheet para sa teaching position. So, sample TRF, IPCRF, at under MOB. So, non-teaching naman po. So, we have application of education, application of learning and development, sample letters, notice of the meeting, memorandum, office order, etc. So, ito pong lahat ng ito ay sample lang. So, ito lang po yung pagbabasihan nyo kung kayo po ay mag-a-apply sa DepEd or kung kayo naman po ay natanggap na as administrative officer, administrative assistant, or other head teacher and other non-teaching positions, or teaching positions. So, pwede nyo pong magamit itong mga files na to, So, paano po makukuha? Fill upan nyo lang po yung link sa baba, And then, kapag nakapag-fill up na po kayo doon, marireceive nyo po doon sa inyong email. Once again, ito po ay sample lang. At hindi po ito yung talagang permanent documents. Sample lang po ito. So, pwede nyo rin po ito makuha sa Google, Or search nyo po yung mga teaching related na mga website, sa Google. And then, download nyo lang po. Pero para hindi na po kayo mahirapan, fill upan nyo na lang po yung link sa baba nitong ating video to get the sample files. So, once again po, please don't forget to subscribe. So, thank you so much.